yung mga perks ng pagiging student na may kasamang asawa, na may kasamang anak. Kumbaga yung asawa is open work permit po kayo, and then yung anak nyo, pwede nyong isama na may free education sila from elementary to high school. Sa age naman, any age ba yan pwedeng mag-apply? O gaano kataas yung rate ng mga nagpo-proceed at nagiging successful na mag-migrate? So actually po, sa akin is out of 10 is nasa mga 8. Ganyan yung nagpo-proceed. Yes po. Pero pag nag-student visa, how easy is it? Ang pagkuha ng student visa. Oo. Napakadali lang. Ang process niyan, sabihin mo ng 6 to 8 months. Mga ka-best finds, alam ko marami sa atin ang nangangarap na manirahan o maghanap buhay sa ibang bansa. Particular na sa Canada or Australia. Yung mga dream countries talaga yan. Bukod sa paghahanap ng trabaho dito sa mga bansang ito, alam niyo ba na pwede pala tayong makapunta ng Canada and Australia sa pamagitan ng student's visa? At yan ang aalamin natin pare-pareho sa vlog na to, mga ka-best finds. Tingnan natin kung gaano kalaki ang ating chance upang gawin ito at magkaroon ng opportunity para mag-migrate o magtrabaho sa mga bansang tinukoy natin. Ngayon mga ka-best finds, ang pupuntahan natin ay ang Visa Center International. Ito raw ay isang visa assistance company. Tumutulong sila na magkaroon ng student's visa papuntang Australia nga and Canada. Alamin natin kung legit ba ang kumpanyang to, ano yung mga requirements nila, at paano sakasakaling interesado tayo na dumaan sa prosesong ganito, at paano tayo maging eligible. So ngayon mga ka-best finds, sa mga kasama natin sa vlog na to ay si Ma'am Janine. Ayan. Siya yung Regional Sales Manager ng Visa Center International at siya yung mag-explain sa atin ng lahat ng proseso na pwede nating pagdaanan at kung kaya ba nating pagdaanan na kung sakasakali na gusto nating mag-student visa papuntang Canada at Australia. Hi, hello po mga ka-Best Finds TV. I'm Janine from Visa Center International. We all know that Visa Center International is based on Dubai. Unang-una talaga namin branch is from Dubai. So usually kasi sa Dubai, ang mga target talaga namin doon is yung mga OFW. Dahil nga syempre matagal na sila nag-work doon, gusto na talaga nilang magstay ng permanent sa isang bansa. So wala namang residency in Dubai? Yes, walang residency. So that's why nakahanap kami ng parang business, no, which is yun nga, yung pag-help sa mga tao na gustong pumunta ng Canada or Australia. Anyway, syempre sa lahat ng mga kababayan natin ng mga OFW, kahit saan man po kayong bansa naroroon, pwede po kayong pumunta sa Visa Center International sa lahat ng branches namin. And of course, ano nga ba mapupulot nyo sa Visa Center International, di ba? Kami po ay isang agency na nag-help ng mga tao, aspiring students na gustong pumunta ng Canada and Australia. So we are specialized in the field of permanent residency, student permit, and of course, family migration. Yun. Yes. So lahat yan mga ka-best finds itatakal natin ngayon sa vlog na to. Huwag muna kayong ma-excite, hihimay-himay natin yung mga tanong natin kay Ma'am Janine. Yes. Paano ba makakasigurado yung mga ka-best finds natin na nanonood ngayon na itong Visa Center International ay legit? Yes, of course. Kung makikita nyo, andyan yung mga permits natin. No? Kasi one of the best talaga na pwede mong ipakita na legit ang isang company is meron tayong mga legal papers. And at the same time, marami tayong mga interviews ng mga successful granted visas natin. Kung mapapanood nyo po yan sa ating mga website, Facebook, YouTube, may TikTok din kami. Makikita nyo po doon. Ako rin yung host doon sa mga Facebook Live. Ganyan. Baka mga kamag-anak mo naman yun. Ay, hindi po. Opo, pero yun, makikita mo sila na nandun na talaga sa Canada or sa Australia. So, makikita mo sila na nililibot nila yung schools na nandun sa Canada. Alam naman natin pag student visa, ang alam natin dito sa Philippines, tuloy-tuloy yung pag-aaral, walang work. No? Yeah. So doon, mga ilang days ka lang namang mag-aaral, depende sa program. Pero usually, makakapagtrabaho at makakapag-aral ka at the same time. Bago ako pumunta rito, ma'am, at mag-research nga tungkol dito sa visa assistance na to, tiningnan ko rin naman yung company nyo sa SEC. Meron kayong company name, no? Yes. Hindi yung business name, meron kayong company name na Yes, tinatawag. At masi-search nyo naman sila sa sec.gov.ph Yes, na nandun correct. naman sila. Do your own research, mga ka-best finds. Sa kontra kasi iba yung nakalagay na company name, di ba? Si Visa Center International, sa mga nakakakilala po, no, trading name kasi siya.
Kumbaga dyan kami nakilala. Hindi Oo. talaga yung sa company name. Parang Jollibee, di ba? Oo. Meron silang ibang name pagdating sa contract and everything. Pwede niyong i-search yan sa website ng SEC. Yes. So, ang pinag-uusapan nating mga kababayan natin ay hindi lang yung mga OFW, no? Even yung mga locals na dito nakatira at nangarap nga na mga ibang bansa. Yes, Pumunta correct. ng Canada and Australia. And Australia. Pero pangarap kong pumunta dyan sa Australia. True ako. Ayoko sa Canada kasi malamig daw. Yes, pero merong mga countries or merong mga states sa Canada na hindi naman ganon kalamig. So, Oo. malalaman din natin yun kapag nakapag-consult ka na, syempre, kasi bibigyan namin sila ng parang location kung saan ba nila gusto, ganyan. Pati yun. Yes. Oh, So, nice. pero syempre, depende rin yun sa kliyente. Kasi baka mamaya meron silang kamag-anak. Target, no? Or, oo. Yes, may target location. So, Oo. syempre, kung saan nila gusto, dun din kami. Dun lang kami maghahanap ng schools na kung saan sila pwede. Napunta kami rito sa Pampanga branch kasi malapit kami rito. Yes. Pero ano-ano ba yung mga branches niyo? Yes, of course. Syempre, ang main office namin is from Dubai. So, nandun siya sa NBQ building. No? So, sa mga taga-Dubai po, ayan, visit nyo po ang aming Dubai branch. And of course, we have 4 branches here in the Philippines. Syempre, unang-una dito sa Pampanga. And then we have Isabela, Cagayan. Meron din tayo sa Ortigas, yung mga taga-Maynila. No? Malapit lang yan sa may Robinson's Galleria sa likod lang. And meron din kami sa Gapan, Nueva Ecija. Yun yung pinakaunang branches namin dito sa Philippines. Si Gapan. So, mga taga-Gapan, yan, malapit sa mga Kabanatuan, sa Hain, ayan. Marami tayong mga clients din sa Gapan. So, yun siya, lahat ng branches namin. Okay, so at the moment na 5 years na kayo, gaano karami ng Pilipino ang napaalis nyo papuntang Australia and Canada? Actually, hindi na mabilang, no? Pero mostly, no, sabihin na natin in a year, nakakapagpalis kami ng sabihin mo ng mga 80 students. 80 Yes. a year. And more, oo. Kasi hindi lang naman student visa yung pinaprocess natin, di ba? May mga permanent residency, ganyan. Bakit yun ang highlight? Mas madali ba ang student visa? Yes. Sa lahat ng mga nanonood na may alam na pagdating dyan, matagal talaga ang process pagdating sa permanent residency. Although, mas maganda yung program na yon. Kasi doon ka na, di ba? Canadian ka na. Pag nag-student visa, how easy is it? Ang pagkuha ng student visa. Oo. Napakadali lang. Ang process niyan, sabihin mo ng 6 to 8 months, pwede ka nang pumunta doon. Siyempre, depende yun kung makukuha mo lahat ng requirements na kailangan ng school and of course ng visa officer. Lalo na kung OFW, yung mga requirements nila nandito sa Philippines. Diba? So, sino mag-aasikaso and all, etc. etc. Pero napakadali lang naman kasi siyempre, ika-guide naman kayo ng Visa Center International pagdating sa mga requirements. Ayun, So napapadali. ayan, sasabihin sa atin ngayon ni Ma'am Janine, ano ba yung mga requirements na dapat nating ihanda sakaling nangangarap nga kayo na pumunta ng Canada or ng Australia? Basic lang naman, para ka lang din mag-aaral, no? So, kailangan mo lang TOR, syempre birth certificate mo. TOR, transcript of Yes. record. Ano pa? Transcript of record and then? Then, syempre, yung mga birth certificate, ganyan. Tapos, NBI, clearance, yung mga Oo. basic, para kang nag-apply lang din ng trabaho or ng... And at the same time, yung mga requirements na talagang kinakailangan is through processing officer na namin. So, magbibigay kami ng list talaga kapag talagang client ka na namin, official client. Nice. Okay, ma'am. No? So, syempre, maraming magtatanong sino nga ba yung mga pwede nilang lapitan pagdating sa mga inquiries nila. So, meron tayong mga education immigration consultant na pwede nilang tanungan. So, si Ms. Renz. Si Ms. Renzi po is the team leader here in Visa Center International Pampanga. So I'm sure pag napanood ng mga ka-best finds natin itong vlog na to, marami nang mag-i-inquire sa inyo. Yes. Oo, paano yun? Through Facebook ba? Through phone numbers? Paano sila mag-i-inquire? Well, actually, meron kaming mga pages. Doon naman yung contact details namin. At the same time, meron tayong website. Pwede sila mag-log. So, pag nag-log sila doon, makukuha nila Miss Renzi yung kanilang mga contact details and then sila Miss Renz, sila na yung tatawag dun sa client. Oh. For a free consultation. Free lang yan ha, wala pong bayad yun. Kasi, talaga? Yes. Yung iba kasi parang inisip nila may bayad. Kaya parang nahihiya sila na mag-contact or tumawag. Pero wala po siyang bayad, as in free consultation. So Miss Renz, sa araw-araw na pagtatrabaho mo rito sa Visa Center International, marami ka bang inquiries? Yes po. Kailangan ba nilang mag-drop by dito for consultation? Actually, ma'am, siyempre tinatanong din namin yung availability po nila kasi meron pong mga clients po namin na interesado pero yung available po time nila is kinukonsider din namin. So, siniset na lang po namin yung schedule nila. Kasi pwedeng different time zone, Yes, no? tama. Kasi hindi nga lang maging kababayan natin na nandito sa Pilipinas sa maging interesado na pumunta ng Canada,
at Australia. Even yung mga kababayan natin, for example, na Singapore, marami Yes, nang tama. harap sa Hong Kong, Dubai. Yan, gusto nilang puntahan itong mga bansang to. So ano usually yung mga naging challenges nila pag nagpapakonsult sa inyo, aside from the time zone natin? Usually naman po yung nagiging ano lang naman nila conflict is yung mga tama po yung mga requirements lalo na dun sa mga school attainment. Kasi yung iba, iniisip po nila na pag high school graduate lang sila is hindi na sila eligible. So meron naman po tayong mga options dyan. Meron naman po kami mga school doon sa Canada na Australia na nag-aano po ng high school. So sa mga clients mo, ma'am, di ba marami nag-i-inquire ka mo? Gaano kataas yung rate ng mga nagpo-proceed at nagiging successful na mag-migrate? So actually po sa akin is sabihin na natin out of 10 is nasa mga 8. Ganyan yung nagpo-proceed. Ah, talaga? Yes po. Pag talaga yung napupunta po kasi sa amin yung mga talaga interesado na, a days lang po is nagpo-proceed na po sila sa Nagpa-process na Yes sila po. at pinaprocess na Nag-start yung na kanilang po sila ng student ano. visa. Yes. Oh, nice. Aside dun sa ating napag-uusapan na student visa ngayon, na consultation, no? Paano ba yung permanent residency naman? Ayan, sa permanent residency naman po natin, pointing system siya. Bali, sa pointing system is kinukuha po namin by language, work experience, education, and then adaptability. Yung sinasabing adaptability, kung meron po silang relative doon sa Canada na kailangan po is 18 years old below and then kailangan permanent residency na doon and citizenship. And then sa adaptability po is kasama din po kung meron siyang asawa, points din po kasi yun. So sa permanent residency pala, i-assist nyo rin sila. Pero kailangan, meron na silang kamag-anak doon. Pwede naman pong wala. So, nakadepende naman po. Panghatak lang po ng points kasi yun yung adaptability or relative nila doon sa Canada. Kung maganda naman po yung profile niya, especially po doon sa work niya, and then sa education, and then sa language, yun po yung kukuha po sila ng IELTS or International English Language Testing System. Etong IELTS na to, sa permanent residency lang ba o sa lahat ng visa? Actually, ma'am, sa student naman is meron po mga school na nag-required po ng IELTS. Pero dito sa permanent residency po is required po talaga yung IELTS. Don't worry po, yung mga ayaw po mag-take ng IELTS, so marami naman po kami at meron naman po kami mga partner schools na wini-waive po yung IELTS. Okay. Tapos ito bang mga partner schools nyo dito sa mga bansang to, magagandang schools naman? Yes po. Actually po yung mga partner schools namin, sila yung mga bigating school po doon sa Canada. Wow. Baka naman bigatin din yung course na kailangan kong kunin. Actually, hindi naman po. Nakadepende rin po yun sa profile niyo. And then, pwede naman po tayong kumuha doon sa mga school namin na kung gusto niyo ng affordable and then hindi masyadong and actually, yung mga courses naman po, hindi naman po ganun kahirap talaga. So, depende din po natin yan sa work experience or doon po nga po sa profile niyo. Tapos, okay, so mamimili sila ng course na pwede pala sa kanila o na fit sa kanila o kayo yung mamimili? Actually, kami po yung pipili. Okay. Depende sa profile nga nung inyong client. Okay. Tapos, ang duration ng schooling, hindi naman katulad sa atin, 4 years, kailangan estudyante ka doon. Hindi. Ay, hindi naman po. Yun nga po, tulad nung sinabi ko sa inyo, pag diploma, yes, given po na 2 years. Kasi maganda po talaga. At sinasuggest po talaga namin yung 2 years course. Kasi yun nga po, doon papasok yung PGWP or Post-Graduation Work Permit kung gusto mo mag-extend ng 3 years po yung inyong visa. Kasi yung equivalent po ng 2 years PGWP is 3 years. In total po, magiging 5 years po yung stay nyo doon. Oh, sa bagay, no? Kung sakasakali rin lang at interesado ka talagang doon na manirahan, Yes, no? Ba't hindi ka na tama. mag-aral doon? Kasi magiging priority ka rin ng bansang yun, no? Para i-hire ka nila sa kanilang gusto mong magtrabaho. Yun nga po, tulad ng sinabi ninyo, hindi lang po yan. Ang kagandahan doon, hindi lang po yun sa Canada talaga. Pag nag-graduate po kayo, internationally recognized po yung diploma ninyo. Kung ayaw nyo na po mag-stay or gusto nyo lumipat, lalo na malapit yung USA doon, and then gusto nyo magtrabaho gamit yung pinag-aralan nyo, so recognize po yung diploma nyo globally. Oh, nice. Ito bang pagpasok ng permanent residency, through student visa rin ba? Actually, pwede naman pong hindi. Pwede naman silang hindi magdaan ng student kung nakikita naman po namin yung profile po ni client na eligible po sila. Maganda-ganda po yung points nila. So, direct po siya na permanent residency. Ay, oo nga. Kasi ipoprofile naman nila kayo Yes, sakali nga tama. magpapakonsult kayo sa kanila kung saan kayo eligible. Kung saan kayo, kumbaga, ay mapapadali na Yes. pumasok ng Canada and Australia.
Mga ka-best finds, again, free consultation sila dito sa Visa Center International. Tatawag lang kayo, magme-message lang kayo sa kanilang mga pages o sa kanilang website para masagot nila kayo regarding the requirements, ano yung processing na dapat yung pagdaanan. And next natin na immigration consultant as well is si Miss Maribeth or Miss Beth. So, my name is Maribeth, dito sa Visa Center, Pampanga. 9 a.m. to 6 p.m. and then Monday to Saturday yung office natin. Mga ka-best finds, kung sakasakaling makikipag-transa kayo sa Visa Center International, tandaan nyo ang magagandang mukha na to. At sa kanila lang talaga kayo makikipag-transa. Iwas scam tayo, Yes. di ba? So, Ma'am Beth, ikaw naman, kasi di ba maraming ang nagpapakonsult sa inyo. Kanina tinanong natin si Ma'am Renz. Yes. Meron na rin ba tayong na-approve dito sa Visa Center Yes, International? ma'am. And then, I want to congrats my client. Dalawa sila na January intakes, and then September lodging, and then 12 days and 13 days approved na sila. Wow. Yes, isang student, and then SP minor, kasama niya yung anak niya, and then isang student din. Kumbaga, yes ma'am, kumbaga mabilis lang, basta yung mga requirements mapasa lang agad. So, Ganun siya. 12 days lang, na-approve Yes, na sila ma'am. papuntang Canada pa to Yes Australia? po, family. Canada siya ma'am. Okay, ano naman yung intakes? Ayan, tatanungin nila, technical Okay, din. yung intakes, ito po yung parang pasukan siya. Kumbaga pasukan siya sa Canada naman. Parang sa atin, first sem, second sem, mga ganun po. Parang ano rin sa inyo, no? Parang feeling ko sa pagsasalta niya, parang pride din sa inyo pag napapaalis Yes niyo, po. no? Kumbaga, especially sa akin, consultant, and then sa processing officer, kumbaga, ano namin to, pride na na-approve namin sila. And then, sobrang saya dahil dalawa sila agad na na-approve. 13 days and 12 days after lodging. Na, Ang lodging. kumbaga, after namin mapasok yung visa, yung application nila sa visa. Ganun. So all in all, dyan sa family migration na yan, gaano katagal? From the time na nag-consult sa'yo? So, sa akin, ma'am, 4 months. Eh dyan sa student visa na tinutukoy natin, paano yung family migration through student visa, pero kasama mo yung anak mo? Pwede ba yun? Yes, ma'am. Actually, yun yung mga perks ng pagiging student na may kasamang asawa, na may kasamang anak. Kumbaga, yung asawa is open work permit po kayo, and then yung anak nyo, pwede nyong isama na may free education sila from elementary to high school. Kaya most of our client, family. Kumbaga, sayang naman na student ka, tapos yung perks mo, yun yung makukuha mo pag family po kayo. Oh, really? Yes. O yan mga ka-best finds. Pag kayo pala ay nagpa-assist sa kanila ng student visa for Canada or Australia, kasama ang inyong asawa at anak. At itong asawa niyo pwede makapag-work doon? Yes So po. magkakaroon kayo ng income? Yes, ma'am. Nice. At yung inyong anak ay pwede namang makapag-aral ng libre sa mga bansang ito. Yes Uy, po. ngayon lang natin alam yan. Yes, ma'am. Kaya better na message us, and then Oo. makikita namin kung eligible po kayo for student pathway. Oo, message nyo na sila kasi malay nyo, di ba, you're eligible. And here we are, our last consultant here in Visa Center International, si Miss Eloise. Hello po. I'm Eloisa Valeras, one of the immigration consultant here in Visa Center International. For inquiries, you can message us in Facebook page, Visa Center International Pampanga. Janine, ang dami kong natutunan ngayon regarding dito sa student visa, no, na ito talaga yung fastest way na makapunta tayo ng Canada and Australia. At meron niyang mga legit na mga agency katulad ng Visa Center International. As I've told you mga ka-best finds, you can do your own research. Sinabi na ni Miss Janine yung kanilang company name, pwede niyo silang i-research for legitimacy na pwedeng mag-assist sa inyo na mag-process ng ganito. Sakasakali nga na pangarap nyo talagang pumunta ng Canada and Australia. No? One of my friends, best friend actually, nasa Canada siya. At ang isang advantage daw ng pagiging citizen, yung kanilang medical insurance, medical support. Yes. Tapos sa pagiging student, meron ka rin talaga, insured ka din. Insured ka din. Oo, insured ka. Kahit na student ka pa lang at hindi ka pa permanent residency, insured ka na. Unlike dito, syempre, hindi naman sa inaano ko yung Philippines. Oh, we love the diba? Philippines, mga Oo. ka-best finds. Pero marami nga sa atin yung naghahanap talaga ng opportunity. Correct. Not only for themselves, but for their families. Yes, alam naman natin, di ba, pag na-hospital ka, lalo na dito sa Philippines, talagang ubos ang budget. Doon sa Canada, insured ka. Kahit gaano pa kamahal yung gamot mo, kahit gaano pa kamahal yung operation mo, Oo. bayad siya.
So yan mga ka-best friends, just sharing. Napag-usapan lang. So sana ay marami rin kayong natutunan sa ating pagbisita dito sa Visa Center International. So pwedeng-pwede yung i-message sila for free consultation sa kanilang Facebook page at sa kanilang website. At yung pinakita nating mga magagandang immigration consultant nila ay anytime magbe-message back sa inyo, ipo-profile kayo, titingnan kung kayo eligible. At doon, sabi nga ni Miss Beth, merong na-approve dito ng visa, ng student visa papuntang Canada, na 12 days lang yung kanyang hinintay. And of course, invite ko lang po ulit kayo sa lahat ng mga aspiring students or family na gustong pumunta ng Canada or Australia. Pwedeng-pwede po kayong mag-inquire sa amin, pumunta kayo sa mga offices namin. Siyempre, meron tayong 4 offices dito sa Philippines. And siyempre sa Dubai, meron din, lalo na kung mga taga-Dubai, mga OFW natin sa Dubai. Pwede po kayo mag-walk-in para po malaman nyo lahat ng process kung paano nga ba. And of course, siyempre dahil nga mga ka-best friends, no, meron kaming promotional, siyempre once na ilabas natin itong video na to, lahat po ng mga ka-best finds natin is magkakaroon ng promo. Kaya pumunta na po kayo sa Visa Center International. Kung malayo po kayo, pwede po kayong tumawag or mag-log in sa aming website. Ayun, at banggitin niyo lang na nakita niyo tong ating Yes. vlog sa Best Finds TV para magkaroon kayo ng discount promo ba? Yes, discount promo. Okay, Ayan. discount promo sa Visa Center International. So, thank you very much again for watching mga ka-best finds ng ating vlog ngayon. I hope na marami kayong natutunan sa vlog natin. And please don't forget to like the video at i-share nyo na rin po sa inyong mga kakilala, kapamilya na gustong pumunta, mag-migrate, Australia and Canada, Visa Center International. So, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated every time na meron tayong mga best finds katulad nito. And we'll see you again next week, ka-best finds. God bless! Bye!